pasyente na paulit-ulit na lang ginagamot, hindi na gumagaling. Paulit-ulit na lang, pabalik-balik na lang sa gamutan, hindi na gumaling. Ano pa ba ang dapat nilang gawin? Tara, pag-usapan natin, Kagimat. What's up mga Kagimat? Na ito na naman ninyong Kagimat, si Heping Agimat na mahilig sa Agimat. Pero wala namang Agimat. Nasa puso ang tunay na Agimat. Yun mga Kagimat, no, marami kasing nagtatanong din sa atin, mga nagpagamot na daw no, sa ibang manggagamot o marami nang gumamot o dalawa-dalawa, tatlo mga nagagamot sa kanila, hindi pa sila gumagaling. Paulit-ulit na lamang ang kanilang pagamutan. Number one dito, yung mga nakukulam. Paulit-ulit na lang daw sila papagamot. Hindi na sila gumaling hanggang ngayon. No? Ito yung mga katanungan sa atin ng mga bilang respeto na lang po sa kanila at hindi ko na po pinasa dito yung screenshot po nila ay hindi ko na po inilagay dito para po sa privacy nila po. No? Mga Kagimat, no? Marami na po ang nagtanong sa atin yan, tsaka marami na po tayong video yung ginawa. Siguro, mahaba na yung nakaligtan lang nila. Kaya ito, pag-usapan na naman natin yung mga, bakit nababalikan yung mga pasyente, ba't paulit-ulit yung gamot na sa kanila, may depression ba yung manggagamot o may depression yung pasyente. Yan. Pagtalakayin din natin ngayon, no, yung iba't ibang Tapos, kayong Gimat, kung kayo against po sa aral namin, hinihiling ko po na mag-skip lang po kayo dito. Ayaw po namin ng pagtatalo. Ito po sa aral po ng Team Happy Agimat. Kung kayo against po, mag-left lang po kayo. Tsaka kung may gusto nyo kayo idagdag o katanungan, paki-comment down lang po. Kung may kayong kadagdagan na aral po, comment nyo lang po. At kung may katanungan kayo, gagawin natin video ganito. Yun mga Kagimat, to sa part ng mga kumbate naman tayo. Sa part ng kumbate kasi, kung yan mangkukulang po kasi, mambabarang, excuse me po, ina-advise ko po na hanggat pwede is matapos natin yung labo o magilitan natin yung mangkukulam o mambabarang habang nakasapi po. No? Kailangan po matapos po yan, magilit or magilitan natin yung mangkukulam o mambabarang na nakasapi po sa kanya. No? Ngayon, pagka yan po po sa experience ko po, lahat ng nagilitan ko po ay hindi na po nakabalik po. Gumalik po yung pasyente, nag-feedback po sa atin. Yan po sa mga part ng kumbate. Sa baklasa, meron mo po tayo dyan. Sa iba naman na hindi nang gigilit, ang ginagawa po niyan, kinaargahan po ng poder yung pasyente. Tapos tinuturo. Ginagawa din po namin yan, yung ayaw po ng gilitan, kinaarga namin ng poder. Tapos tinuturo namin kung paano aralin po yung poder na kinarga namin. Kung paano gamitin. Sa mga baklasan, ginaganon din po, no? Sa baklasan po, ganito po. Pero sa pagpapasani po, sa kumbate po, no? Siguraduhin nyo po, pag ginilitan yan, hindi na po talaga babalik. Kasi, pagka po yan ginilitan ng manggagamot, tapos bumalik na naman, ang nahuli yung pa rin, ibig sabihin po, hindi gumana yung panggilit ng manggagamot. Opo. Bakit ang gilit na lang po yun? Hindi po gilit talaga yun. Opo, baka nagpapano lang. Misa kasi, wala pong inaano, no? Misa po kasi for viewing na lamang ginigilitan nila. Pero, bukas, babalik na ng pasyente, ang mahuhuli nila, yung pa rin, hindi po gumagana yung panggilit ng pasyente. Yung po, dagdag aral lang po sa lahat ng mga manggagamot, ng mga kasama natin, at sa mga pasyente. Ngayon, ito naman po, sa dulo, meron pa tayo dyang aral na, yung mga sa pasyente naman. Sa baklasa naman po, pag binaklasan natin pasyente, meron kasing aral, ang Team Happy Agimat, na pangrebelta po sa lahat ng ginagawang masama ng mga mangkukulang mambabarang. Meron tayong daw ng saging, palaspas, powder na puti, itlog na maalat, may rebelta. Yan po, marami po tayong aral na ganan. Tapos yung iba naman po, dinadagdagan pa natin ng poder. Yan po yung mga aral po ng Team Happy Agimat sa mga baklasan po at sa mga kumbate. Yun naman po, sa part kasi, meron na naman nakapagtanong sa atin. Merong aral naman. Sa pasyente naman tayo. Tara, Kagimat. Ito po, no? Sa mga pasyente naman. Marami kasing mga pasyente na kulikong ang utak. Ito. Kagaya na meron kayong mapapanood ng mga ibang video po na talagang sinasabi nila yung katotohanan. Sinasabi ko din sa pasyente, hindi lang masyado nag-upload, no?
Kasi pag ginano ko yung pasyente, in-upload ko na wala ka talaga sapi, medyo kahiyayaman na yung pasyente. Oo. Meron po sa mga manggagamot talaga naglabas sila ng mga katotohanan talaga. Na naka-video. Na meron kasing, sige, sasabihin ng pasyente, kinukulam ko tinaos ngayon ng manggagamot. Wala po. Hindi yun, kinukulam mo ko kasi nagpagamot ako sa ganito, ganun. Ang gagawin ng pasyente, ipitan agad timano nung walang panawag, aaray agad yun, tapos sabihin, ako si ganito. Magaling yung mga manggagamot na sinasabi yung katotohanan. Wala po akong tinawag. Inino ko lang kayo, inipitan ko kayo, o dilagyan ko ni stick lang mo sa ganito. Wala pong tinatawag. Paano kayo nagkaroon ng sapi? Paano sinabing ako si ganito na kumukulam, nagpagpag pa kayo? Iyon po ay pinapaliwanag po lagi namin at ng mga ibang manggagamot, nakatang-isip lang po. Dahil po, pag may galit po kayo sa isang tao, kapitbahay o kakilala mo, at nagkaroon kayo ng sakit ng katawan, hindi kayo mapagkatulog, napataw na nagpagamot kayo, sabihin natin na pangit na salita man lang, meron kasi mga kuno na manggagamot, tapos sabihin, nakukulam ka. Kailangan mo ng pangutrang gantong malakas, ito, bebentahan agad. Ngayon naman, dahil pagkakaalam ng kanina kukulam, pagka naipitan po siya, tatanungin pa yun, sino mo sa'yo, may kagalit ka, ganito, ganang aawrahan muna. Tapos sabay pag-ipit. Pag-ipit sa'yo, babanggitin mo kung sino yung kaaway mo. Kawawa naman yung kaaway mo. Ngayon, sapat kasi dapat po kasi dyan, no? Yung minsan, galing sa mga pagdating sa amin, inipitan namin, no? Wala pang biglang, aray. Nagpagpag. Ako si ganito. Pero wala po. Marami po manggagamot na ganun. Nilaladlad po talaga nila. Sinasabi nila katotohanan. Wala po kayong sapi. Isip nyo lang po ang nagbibigay sa inyo ng sakit. Ganito po ang paliwanag naman ng Team Happy Agimat lagi sa mga pasyente. Hanggat kulikong ang utak ninyo, hindi po kayo gagaling sa salitang kulam. Sa katang-isip nyo na kinukulang binabanang kayo ay hindi po gagaling hanggat hindi nyo nililinis ang puso't isip nyo. Kasi po lagi ko pinapaliwanag, paglilinis ang puso't isip. Sabi nga, kasi yung paghihinala natin, pagkano natin sa mga hindi naman natin, tawag dito, hindi naman sila mangkukula pero pinaghihinalaan natin. Nagtatanim tayo ng galit at sa puso natin, isip natin. Ngayon pinaghihinalaan natin sila hanggang sa magkaroon tayo ng samaan ng loob. Iyon po yung masamang espiritu. Yung inuudyukan kayo na pag-isipan nyo ng masama sila hanggang sa magkaroon ka ng puot sa puso. Ngayon po, hanggat hindi nyo inaalis yan ng masamang espiritu na yan, hindi po kayo gagaling. Paulit-ulit kayo sa pasyente. Paulit-ulit kayong sa manggagamot, paulit-ulit kayong magpapagamot at paulit-ulit kayong magiging pasyente for the lifetime. Walang kagalingan. Konting hindi kayo makatulog, kinulam na agad kayo ni ganito kapitbahay mo. Wala pong kagalingan. Ang sabi ko nga po lagi, at nasa Bible po yan, alisin ang masamang espiritu sa katawan ng tao at palitan ng mabuting espiritu. Ito po yung alisin nyo, yung mga masamang isip nyo at saka po sa puso nyo. Alisin nyo po yan, yung masamang espiritu. At papalitan nyo mabuting espiritu. Mabuting espiritu yung pananalangin. Paglilinis sarili, paggawa ng mabuti. Huwag mag-isip ng masama sa iba. Huwag manira ng iba. Linisin ang puso at isip. Manalangin. Ilapit ang sarili sa Panginoon. Dahil po, ang malinis ang puso at isip at nalanalangin ng mataimtim sa Panginoon ay hindi po kakapitan ng mga sakit espiritual. Ganito po, mayroon pa po mga gamutan ng mga experience po namin. Nagpapagamot sa amin, nagpapagamot sa kabila. Sa amin ngayon, bukas sa kabila. Bukas sa kabila, pag kami naramdaman na alangan sila daw, lilipat ulit siya. Wala rin pong kagalingan yan. Focus kayo sa isang gamutan. Kung meron pa kayong session dyan, kasi meron silang tinatawag na pag-aalaga nyo, ginagawa din naman yan pag kayo malala yung sakit. Inaalagaan for 1 week to 2 weeks. No? Pero kung pera-pera lang po, huwag kayo magpapaalaga. Kung donation lang po yan, okay lang yan. Kung aalaga kayo, bebentahan kada punta nyo doon, huwag na po kayo magpaalaga kung ganyan lang po ang gagawin sa inyo. Doon po tayo sa totoo.
Kasi kung kaya yung gamutin ng isang gamutan ng Team Happy, ikaw magagawa naman. Hangga't kaya gamutin isang gamutan lang po. Ngayon po, yung iba po, nagkakarga kami ng poder. Pagkatapos ng linisin namin yan, kakarga namin ng poder yan. Nawawala naman yung poder pagka po, ayaw nyo sundin yung guidelines ng Team Happy Agreement. Yung paglilinis ng puso't isip. Hanggang tinyo nialis yung puso't isip nyo, mawawala po yung karga sa inyo. Useless lang po. Hindi nyo magagamit. Ngayon, kung kaya nyo magpatawad, patawarin nyo lahat ng nakasala sa inyo. Kung siya man kumulam, hayaan nyo na, ipa-Diyos nyo na lamang. Pag nalinis nyo po sa isip nyo, kinarga ko ng poder magagamit nyo every time. Pwede nyo hilingan sila, pwede gumutin ng sarili nyo, physical, spiritual. Makakatulong po sa inyo yan. Pero hanggat di nyo inaalis ang salitang kulam at barang sa isip nyo, walang kagalingan ng tao. Konting tumingin, yung nakasalubong mo namang kukulang, tiningnan ka lamang. Pag-uwi mo na ba yung masakitang karamdam mo? Kinulam na naman ako, no? Pinaliparan ng hangin ako na naman. Wala pong kagalingan. Kasi po, tinalo na kayo ng takot nyo. Kasi po, kung kayo ay team na nanalangin sa Panginoon, hindi kayo matatakot kahit anong buga at hihip nila. Dahil po, puproteksyonan kayo ng Panginoon hanggat kayo nanalangin, malapit sa kanila at malinis sa puso. Hindi po tatakot. Kasi bakit? Mabuting espiritu ang nasa loob ng katawan nyo. Inalis yung mga doubt, yung mga galit nyo, yung mga puot sa puso. Kasi nga po, sabi nga ng di ba, pag alis yung masamang espiritu, papalitan mabuting espiritu. Kasi po, pag nanalo ng mabuting espiritu sa inyo, hindi na mamamahay ang masamang espiritu sa inyo. Pag pinatili yung mabuti ang espiritu na sa loob ng katawan nyo. Hindi po kayo makakuha ng mababarang. Kahit wala po kayo Latin, kahit wala po kayo mga orasyon na tinatawag, Ama namin sumasampalataya, bagay ng Morelo, walhati humingi ng tawad at magpatawad po sa lahat na nagkasala. Tandaan nyo po mga kagimat, to diyan sa mga pasyente, hanggat hindi nyo inaalis ang puot sa puso nyo at tamang hinala at laging nasa isip nyo na kukulang ko yung nababarang kayo, hindi po kayo gagaling. Ipaubayan sa Diyos at sa manggagamot. Pag ginamot kayo, ganito piniliwag sa inyo, sundin nyo lang po. Pero every time na laging may maramdaman kayo, kinulam na naman ako. Huwag nyo pong hinalaan sarili nyo dahil hindi po kayo manggagamot. Pasyente po kayo. Hanggat hindi kayo tinatawas, huwag nyo paniwalaan. Ang isip nyo lamang ang nagsasabi. Wala pong kagalingan ang pasyenteng paulit-ulit na iniisip na kukunukulam. Kinukulam kayo, binabarang kayo, hindi kayo manggagamot. Paano nyo nalaman? Paano nyo natawas sa sarili nyo? I-relax nyo po sarili nyo, paubayan nyo sa taas at sa manggagamot. Yun, mag-ingat lang po sa mga manggagamot din kasi mayroong mga gamot na sasabi sa inyo na kulo. Habang iniisip nyo po kasi at sinasabi nyo kinukulam kayo, tuwan-tuwa ang ibang manggagamot. No, hindi ko nila lahat yan. Ako nagsasabi lang po ng totoo. Ang gagawin kasi ng iba dyan, totoo lang, dahil tinatamaan ka ng isip mo na yung tamang hinala ka, sige, gagamutin ka ngayon. Nagpagpag ka ngayon. Pagpagpag mo, balik ka uli sa Biyernes, balik ka sa Martes, balik ka sa Biyernes, 5 session tayo. Diba? Hindi po. Opo, hanggat pwede po isa o dalawa lang, tama na po yun. Doon po nangyayari, pababalikin kayo kasi nga po, kinakain kayo ng sistema. At ngayon, ang lahat po kasi na meron po kasi ganang iniisip, laging tamang hinala kayo, nilalapitan kayo ng mga negatibo, kinakapitan negatibo, minamalas ang buhay nyo, tapos meron pa dyan mga bad spirit na nahahata kayo para gambalain kayo. Kaya akala nyo kinukulang kayo pala masamang elemento na ang buwabanat sa inyo. Iyon po, mga dagdag idea po. Sana makatulong po ito, lalo po sa mga pasyente na ang isip ay litong-lito po. Sana makatulong po ito, itulong po sa mga pasyente na paulit-ulit na lamang na nagpapagamot na hanggang ngayon hindi pa gumagaling dahil ang may depresya ay puso't isip nila. Linisin ang puso't isip, kagalingan ay ibibigay ng Panginoon. Basta manalangin tayo ng team at huwag tayo maghihinala sa bawat isa. Salamat. God bless inyo lahat.